guys, gagawa ko ng video na magtatagalog ako para sa mga Pilipino viewers natin. As you can see, ngayon ay currently alas 3 ng hapon at nasa tamang angle pa naman yung ating solar panel. At makikita nyo dito, nilipat ko na setup ko from that office to this newly constructing office. Ay, naano ko ngayon para sa Bites Crafter, naka-slab siya, which is gagawin ko rin ng video. Halos dalawa lang po kami gumawa nito, kaya naman. Maraming struggle dito, pero kesa kumuha ng madaming tao dahil limited budget lang, ito na muna, kami lang muna gumawa ng beam. Medyo mabigat na trabaho pero kayang-kaya ng dalawang tao. So let's move on to the main topic. Nakikita nyo dito, galing sa solar panel sa taas, which is titignan natin mamaya. Dalawang 100 watt solar panel, polycrystalline lang. Less efficient than monocrystalline, pero tama lang budget. Nasa tag 3.3 yung isa, dalawa lang muna binili ko. Makikita nyo dito, bumili ako ng eFever sa YouTube, sa internet. Napaka good ang review ng solar charge controller na to. Gawa ng MPPT na siya. May tatlong series tong solar charge controller na to. Meron tayong 10 amp that can handle I think 300 watts of solar panel, either parallel or series. So may 20 amp which is can handle 500 to 600 watts of solar panel, the same series or parallel. And this one is 40 amp na can handle 1000 watts when it's 12 volts system. Pag 24 volts, 1400 watts of solar panel. So may difference po, no? Automatic switching siya. Kung naka 12 volt battery system ka, siya na bahala. Kung 24 volt system, siya na rin bahala. Nga lang, may mga dapat akong i-share sa inyo na dapat matutunan dito. So ang pag-switch ng 24 volt system pala, kailangan mo higher input yung solar panel. Elaborate natin ang gusto ko sabihin. For example, ang bawat solar panel natin, either 50 watt, 100 watt, or 200 watts, or 300 watts man yan. Ang maximum voltage yan ay nasa 18 to 20 volts. So, ang papasok dito kung i-parallel mo lang ay 18 to 20 volts. Kahit na malakas ang sikat ng araw o mahina. Ngayon, dahil gumagamit tayo ng 24 volt system, which is mamaya i-elaborate din natin kung anong importansya ng 12 volts at 24. Ito, dahil kung gumagamit tayo ng 24 volt system, nagcha-charge tayo ng 24 volts dito. Dapat din natin higher than 24 volts to be able for the solar charge controller to reliably charge the battery. Ang ibig ko sabihin is na dapat kung 24 volts system, 24 volts ang inilalabas ng charge controller to charge the 24 volt battery, dapat higher than 24 volt din to, para hindi mahirapan yung solar charge controller na mag-cope up. Kahit na MPPT to at automatic siya, hindi niya kakayanin na basta-basta lang convert to higher than 24. Dahil ang definition lang ng MPPT ay intelligent siya in terms of charging, na kapag nasa floating, for example, pag nasa mababa yung charge ng battery, nasa mataas yung amperahe niya, so meaning mas mataas ang charge ng battery. Kapag nasa floating charge na tayo, ang tawag ng floating charge is mismong full na talaga yung battery, hihinaan niya na yung amperahe to prevent the battery from overcharging. So yun ang importansya ng MPPT na to. Sa ngayon, good review naman, maganda naman ang ko dito. So ngayon wala pa akong protection from solar panel, which is dapat talaga may protection.
At makikita nyo dito, wala pa akong budget to buy DC circuit breaker, pero same concept lang naman. Siguro, hopefully tama ako. Kung may mga electrician man dyan na to correct me, sana please comment down below. Makikita nyo dito, gumamit lang ako ng AC circuit breaker, which is a 30 amp circuit breaker, cotton, pinakamura lang. Na ang circuit breaker naman na higher, once na nanginit ang battery, nainginit yung wire or hindi nakakayanin ng regular wire, magti-trip yan pababa. So siguro to, kung ano ko lang naman, kung wala man siyang may dulot, at least may protection ng kahit konti. So papunta siya sa battery, papunta dito. Ngayon sa kabila, pinagdugtong ko lang yung battery ng isang kable. Ito yung positive and negative. So basically, ang battery system na to ay 24 volt na. Magkadugtong yung sa kabila, tapos dito positive, negative. Ito yung sa solar charge controller na positive. Ito yung solar charge controller na negative. Tapos diretso siya sa inverter. Ito nga pala yung binili ko na Snadi inverter. Medyo may mga bad review ko na binili ko sa One Solar. Hindi nagkomporma yung nasa manual at mga sinabi ng mga attendant nila doon. Supposedly this inverter should auto switch with a relay, na kapag low battery mag-switch on siya sa direct utility. Dapat magpapalit siya kasi dalawa, pwede ka maglagay ng Meralco dito na kapag low battery i-shut off yung battery tapos magcha-charge pa yung battery, pero hindi naman nagcha-charge. Napakalaki nga ng bad review ko dito. Sana naglasada na lang ako, pero okay lang, andito nagkamali na, pero kinokorek na lang. Nasira pa nga to ewan ko sa kanila. Anyways, ito makikita nyo dyan, may input 0 volt ngayon. Yan ang sa direct utility. Pwede mo kunan sa Meralco na once na dapat talaga na kapag low bat ng battery, magsuswitch na lang, nakukuha na ng direkta sa Meralco. Magcha-charge ang battery kahit gabi from Meralco. At hindi kukuha sa inverter. Nasa 60 Hz naman frequency. Ngayon wala pa akong means na to test na pure sine wave nga to, pero nakalagay naman dito 60 yung frequency. You can set basta may mga mode pa dito, which is parang hindi naman gumagana. Output 220 na sa inverter mode siya kasi hindi ko kinonekta yung may input dyan, input at output. Input from Meralco, output yung sa pinaka supply na ng bahay. Snadi, hindi ko pa makita to sa internet, kaya ay siguro hindi ko to ma-advise sa inyo ngayon. Maghanap na lang kayo sa Lazada na may mga good review. Sobrang laki nga lang ng coil niya. Ayan pinaikot na coil. Sobrang laki niyan, ganyan, sobrang bigat nito. Anyways, ang maganda lang sa kanya, kayang-kayang aircon without parang pure sine wave naman kasi hindi nag-jiggle yung aircon, lahat ng electric fan, lahat ng appliances na may motor. So andito na siya. Currently tinetest ko siya ngayon. Ayan. Yung advice pa sa akin, 'di ba ang battery ko nga pala ay 100 ampere and 100 ampere dito. So bali 200 ampere. So kahit na 200 ampere yan, dahil naka-series siya, good as 100 ampere lang siya, 12 volts, pero 24 volts siya. So yun nga pala, anong kaganda ng 12 volts at 24? Ang 12 volts kasi, mga sir, ang 12 volts kung kukunti lang yung device mo or nasa 1,000, okay na yung 12 volts, 1,000 watts lang. Pero kung more than 1,000 watts, wag kang gumamit ng 12 volts kasi kukulangin talaga, lalo na sa surge. Ang surge na sinasabi natin, once na nagbukas ka ng electric fan, paandar pa lang electric fan or aircon, paandar pa lang ang aircon. Kung ang rate ng aircon na yun ay 800 watts, sa unang andar, hindi lang yan 800 watts, papalo yan ng times 3. Times 2 o times 3. So 1,600 or 3,200 watts.
ito may surge protector naman, or parang may surge na processor siya na pinaprocess niya na mag-adjust yung inverter. So at least nakakaya niya. Yun lang ang good review ko dito. 24 volt system yan, as you can see. Yan, 3,000 watts. So yun lang maganda sa kanya. Walang problema. Nga lang ngayon kinukulang talaga ako sa battery. As you can see, parang hindi pa ma-full charge ngayon. Ginamit ko pa lang ngayong kagabi. Hanggang sa malubat niyan. Yun, wala pang ano. Tapos yun nga, ang output, diretso na dito, papunta dito. Tapos binilagyan ko rin ng another protection, which is another circuit breaker here. Papunta na yan sa bahay. Na nakita nyo, ayan yung papuntang bahay. Tapos nilagyan ko metro para makita ko. Electric meter lang siya na ano, hindi siya mechanical. So purely may breadboard lang dyan at may electronic na nagme-measure ng lahat ng watts na pumapasok. So ginamit ko lang, napakamura lang nito, na 600 peso lang sa pari, para ma-measure natin kung ilan ang nabe-benefit natin from solar panel. Then in the end of this video, marami pa akong sasabihin na dapat natin matutunan bago tayo magsimula mag solar power system. Punta na tayo sa taas. Ayan, punta tayo. Kikita nyo, yan ang dalawang 100 watt solar panel ko na ngayon ay nasa hindi kagandang angle na kasi hapon na. 100 watt solar panel, 100 watt solar panel, which is rated at 18 volts. Max voltage is nasa 20 to 24 volts. So ngayon it is a polycrystalline solar panel. So it is about 17% less efficient than monocrystalline. So meron lang ako i-share about sa napansin ko kung anong difference ng polycrystalline at monocrystalline. Polycrystalline, kung titignan mo siya, ay parang bluish siya kapag nasikatan ng araw. Ang monocrystalline parang black talaga siya. Kahit masikatan ng araw, black talaga siya. Ewan ko kung legit to na monocrystalline, which I bought from Raon. Tapos yun nga pala, i-share ko lang to about sa wire. Ito yung old na wire na setup ko. Dahil sa init, ulan, araw, rumurupok siya. Dahil alam naman natin ng UV light na nakakarupok talaga ng plastic, rubber. Ngayon, may nasa stock room ako nito. Parang tube siya na parang tela, kulay black, which is may nabibili nito sa mga hardware. Ito, ang purpose nito is to protect the underneath wire na hindi tamaan ng UV at hindi rumupok o mag-ulan araw man. Kasi kapag rumupok ang wire tapos na nasugat to dito at dumikit dito, pwede mag-ground, masira pa mga panel natin at kung ano pa. So yun ang pinakataas natin. Yun, nasa conclusion na tayo. Kung ito pa ay sapat na to power that 200 ampere at yung bahay namin. So baba na muna tayo. Ano nga ba mga dapat nating malaman bago tayo magsimula mag-setup ng isang solar power setup? Kasi ito magiging tulong na rin lamang sa inyo sa mga interesado talaga gumawa ng solar. So ang pinakaunang consideration dito, lahat naman siguro alam, is finance. Napakalaking pera talaga ang kailangan mo ma-provide. Kailangan mo ma-provide para magawa mo ang isang setup na pinapangarap mo, na for example for off-grid, na to be able for your off-grid system to power your house buong buo, hindi ka kumakauha ng kuryente sa utility, is kailangan talaga finance. Ano yung pinaka ibig ko sabihin? Bakit? Dito lang nga lang po,
Ito is worth 4,500. Malapit na sa 5,000. Ito, anyways, nagkamali ako dito. Medyo nasa 15k to, 3,000 watt. Ngayon dapat sana nag 1,000 watt lang ako. Inisip ko kasi na makaya na sana ang rep at aircon. Upgrade na lang kailangan. Pero I advise siguro magsimula muna sa 1,000 watt. 1,000 watt na nasa 5,000. Meron sa Lazada na may mga magandang review. Ito, Solar Home Lead Acid Battery. Kahit na hindi ito ang pinapangarap ko bilang battery, ang pinakapangarap ko talaga na battery is mga lithium ion. Kasi ang lead acid is hindi mo siya madi-discharge. Masisira siya. At napakaliit ng power lang na makukuha mo. Samantalang sa lithium phosphate, yung mga makikita nyo na DYI Powerwall, yung ganun na battery, 3.7 yun. Mga 5 lang nun is 24 volts. Nga lang maliit lang. Pero malaking gagastusin din doon. Pero napakaganda ng setup na yun. May masira man ng isang cell, well, kung may pera kayo, yun ang pinaka-advise ko, mag lithium ion phosphate kayo. Kasi may masira man isang cell, yun lang papalitan mo, magkano lang yun. Ito, samantalang ito pag nasira, wala na talaga to. Amount of this is 6,800 peso. So almost 7,000. 7,000 bali 14,000 yung dalawa. So, this is in PPT. Kung magtitipid kayo na gagaya nito ng unang setup ko, which is PWM, this is worth 500 peso. Wag na, magdiretso na kayo dito kahit 10 amp nito, nasa 2,000 lang. Kasi ito intelligent na. Hindi na maninira ng battery at lahat ng power na kailangan niyang ipunta sa battery, ipupunta niya. Dito kasi medyo walang utak to basta lang charge ng charge. So, ayan, nagsimula ako sa dyan. At about naman sa inverter, huwag na kayong magbabandang magbili ng PWM o modified sine wave katulad nito. Promise, hindi nyo magagamit, makakasira lang ng electric fan, electronic. Nasiraan na ako ng 2 electric fan dahil dito. So, 1,500 kesyo na to. So, yun na nga. Ang pinaka-advice ko sa inyo is wag na kayo magtipid. I-diretso nyo na kahit pa isa-isa. Kung wala naman budget, mag-ipon na muna kaysa sa hindi nyo mapakinabangan buo yung inyong pera agad. So, yun talaga. Ang advice ko is MPPT solar charge controller and a pure sine wave inverter. Kahit 1,000 watt lang. Hindi mo kailangan 3,000 watt. Just to power your regular appliances. And then, pangalawang lesson is to know your components. Lalong-lalo na sa positive, negative, kailangan mo talaga maglagay ng protection. And to give you an advice, ako para matandaan ko lang talaga kung asan ng positive, negative. Yung negative, nilalagyan ko na agad ng black tape. Kung makikita nyo, may black tape na agad yan. Kasi may hirap na pag mag-opposite polarity, talagang sisira ng component. Kung makikita niyo yung video ko about dito, nagkamala ako, nasira ko, buti nabuksan ko at napalitan ko ng fuse ito. At ito pa pala, isingit ko na rin lang na ito, pwede natin mapakinabangan yung timer nito na kapag gabi, magbubukas ang ilaw. Nilagyan ko lang switch just to forcibly close the connection kung mayroon man problema. Ito yung mura lang to, tag 300 lang. Dahil 24 volt nga yung binibigay nito, kasi 24 volt system, kailangan ko i-convert siya sa 12 volt para to power 12 volt devices like this bulb, light bulb. DC 12 volt yan. Yan. So kailangan kong ito ay i-convert niya. Ang tawag dito ay step down converter. 12 volt into 24 volt into 12 volt. So i-adjust mo lang siya dito sa potentiometer. So makikita mo ang current na voltage dito. So yun lang po siguro mga ma-share ko ngayon sa inyo.
At hopefully nagustuhan nyo yung video. At kung nagustuhan nyo man, please like the video. And kung hindi nyo nagustuhan, kayo bahala kung ilalike nyo or aalis na lang kayo. Kung maglalagay kayo ng effort para i-dislike pa or aalis na lang kayo. At the last thing is I really need your support, mga Filipino viewers. Kung nakita ko napakalaki ng over 59% of my viewers are Filipino. So ginawan ko ng effort na ito sana ay i-focus ko for Filipino viewers that are interested for solar power setup. So hopefully you like it, guys. Please consider subscribing and thank you for watching. Thank you for watching. If you like this video, click subscribe. More to come. Click here to play this video.